Kumusta ka? Mabuting hindi. Ito ba yung ano mo, yung tirahan mo? Po. Yan ho yung tirahan nyo? Opo. Gano'ng katagal na ho kayo nakatira dito sa Pedicab? Last week of October. October. Last week of October. Gano'n ho kahirap ang buhay dito sa Pedicab? Ayun nga eh. Di ko alam kung saan nagkakasakit na rin ako. Oo. Tapos dito ho kayo natutulog. Yan ang tulugan nyo. Ito. Dito po. Yan ang tulugan nyo. Opo. Tapos, saan ho kayo naliligo? Saan kayo nagsi-CR? Doon o. Sa barangay. Sa barangay. Bakit po kayo malungkot ngayon? Kasi mula nung pinalayas ako ng kapatid ko, dahil sa dinimanda ko yung manugan niya sa pananakit sa akin. Tinali ako sa harapan ng mama ko. Tapos binabantaan ako nung papatay kita. Hindi lang yun. Halos lahat puro pananakit sa akin . Meron dyan sinakit sa kakadong. Binalibag kayo? Binalibag ako. Meron pa dyan binapatyokan ako kakadong. Kailangan mo ng tulong. Kaya meron tayong pupuntahan na isang lugar. Pwede ka ba sumama sa amin? Punta muna tayo doon. Pwede ba? Halika. Ito na ang iyong bagong tirahan. Simula ngayon, dito ka na matutulog sa kwartong ito. Opo. Salamat po. Panibagong mattress. So, papalitan natin to ng bago. Courtesy of Big Boy Cheng ng Uratex. Yan, Okay. At meron tayo rito mga regalo from Orofan. Meron kang rice cooker. Meron kang oven toaster. Yan. At, meron kang refrigerator. Opo. Yan, ref. Galing kay Big Boy Cheng. So dahil wala ka pang trabaho, Kohol, wala ka pagkakitahan, eto, para sa'yo, 20,000. Paggastos mo sa araw-araw mo, Salamat po. Wala akong masabi. Ano na siya titira, bayaran namin yung 3 months niya. Kung kailangan natin i-extend, sige, extend natin yan. Okay. Basta may matirahan si Kohol. At hindi siya titira dun sa pedicab na yun kasi, di ba? Exposed siya pwede madengue, pwede magkasakit. Exposed na exposed siya. Sa pneumonia. May edad na rin naman to si Kohol. So, dapat nasa loob siya ng isang kwarto. Thank you. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Ayos ba, Kohol? Ayos? Kay Ma'am Tintin din. Naman. Din kay Welcome. Narito po tayo ngayon sa Quezon City at atin pong pupuntahan ang tahanan ng mga supnet, ang mga kamag-anak po ng komedyanteng si Kohol. Nakipag-ugnayan po sila sa atin para ibigay ang kanilang panig sa isyong ito. At sasamantalahin na rin po natin ang pagkakataon para makapag-usap ang dalawang panig at maresolba kung ano mga isyong dapat nilang ayusin sa kanilang pamilya. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel.
magandang hapon po. Kayo po si Carol? Hi. Hi, Carol. Gusto ka? Morning po, sir. Morning. Teka, wala akong ngipin. Hindi, okay lang yan. Tanggal yung ngipin. Kayo po yung kapatid ni Opo. ni Philip. Opo. Hi, magandang umaga. Umaga po. Siya ba yun? Opo. Ikaw yung nag-message. Ako po. Kamusta? Kamusta? Nari kumuha ng upuan. Oo. Nakaka... Ito ang bahay ninyo. Opo. Salamat, Papa po ang nagpunta. O para naman po marinig ang panig ng Pamilya Supnet kaugnay po sa issue na ating tinalakay tungkol kay Kuhol, makakausap po natin ang kanyang kapatid na si Carol at ang kanyang pamangkin na si Mary. Magandang araw sa inyong dalawa. Magandang Magandang araw. araw. Salamat Sir naman Jimmy. at nakausap namin kayo ngayon. Opo, and yun lang po ang hinihintay po din namin Oo. na makausap kayo. Opo. Kasi akala ko namin ay medyo resistant kayo na ibigay yung inyong panig tungkol dito sa issue. Ay, na hindi ito. po. Hindi Never po, po hindi naging po. resistant. Oo. Napanood niyo po ba Opo. yung kwento? Opo, ni Kuhol napanood. doon sa aking vlog. Opo, Ano po ang inyong masasabi ron? nakakalungkot, Bakit po? nakakasakit, nasasaktan ako. Ay, nako, ito na naman ako. Sobra ako nasasaktan dahil parang hindi naman kasi totoo yung mga kadamihan. Parang 90% doon hindi totoo. Kasi kung alam nyo lang kung paano namin siya anuhin, kahit siya yung pinakamatanda, like lalo na nung nawala na si Papa, na dapat siya yung tatay, yung padre de pamilya. Hindi okay lang. Tapos ganito pa yung nangyayari. Lalo na kung merong mga sumusulsul or nakikialam sa kanya na instead of in a positive way, nagiging negative. Ewan ko kung ano yung naririnig nila. Kaya lang kasi hindi siya makarinig eh. So ang tendency, Sige na po. sisigaw ka. Parang ganun. Sisigaw ka. So baka mamaya akala ng mga nakakarinig sa labas or kung ano, sinisigawan siya or kung ano. Kaya ngayon sinasabing, parang nung napanood ko nga yung ano na may minamaltrato daw siya. Never siyang minamaltrato. At hindi kami ganung klaseng tao and hindi kami pinalaki ng magulang namin na magmaltrato ng kahit kapatid pa. Ibang tao nga, wala kami minamaltrato, tapos kapatid pa. Sobrang alaga yan eh. Alaga? Alaga, in a way na, Alagaan nyo? hindi po, inaalagaan in a way na kapag halimbawa po, kagaya niyan, may kailangan siya, ibinibigay. Akala ng mga tao, mayaman kami. Hindi kami mayaman. Kung ano man yung nagagastos namin dito is pinagtatrabahuan po namin. We work for it. Na kapag meron siyang gusto, sabihin niya lang, wala naman akong dalawang isip na sabihin na, o bakit na naman? Hindi, binibili. Yung gamot niya, sige. O ikaw na lang magsabi kung kailan. Yung ganun. O tapos pag magpapabili ulit, bili. Without any ano. Kasi hindi ako nanunumbat. Ayokong manumbat. Which is yun yung akala ng mga iba na ganun na kami kasama dito na magkakapatid. Yun Kasi yung... ang impression nga ho na nakukuha ng mga nakapanood, ay wala ko kayang pakialam sa inyong kapatid. Alam niyo po ba na sa isang pedicab lang siya natutulog? Doon siya nakatira for since October? Ay, hindi po. Kasi po, kasi nag-hearing-hearing po eh. Tinanong ko din doon kung saan siya nakatira eh. Ang sabi, doon daw po siya, doon sa parang ginagawang, parang nire-renovate or bagong building ng barangay. Doon po, wala namang pedicab na nakikita doon noon that time. I don't know now bakit nagkaroon ng pedicab. Anong reaction nyo nung nakita nyo doon siya nakatira? Saan po sa pedicab? Oo. Anong Siyempre, naramdaman nyo? ang naramdaman ko na parang, ano to, parang gumagawa ba ng ano, para kaawaan? Or what? Yung parang ganun, na iba yung sinabi nun sa amin. Tapos biglang ngayon may pinapakitang pedicab, na wala namang pedicab dati na nakikita ko nung pumupunta kami doon. Yun lang naman po Pero yung kahit ano yung doon. mga taga-barangay ho, yun ang sinasabi. Hindi ko na po alam sa kanila kung yun ang sinabi nila, which is nung tinanong ko naman po kung saan siya, ay doon sa ginagawang ano. Sa akala nyo ay lugar na
papagawa ng mga tirahan, Mm-mm. kampante kayo. Okay sa inyo na wala siya rito sa bahay. Ganun ba yun? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang po, para malaman po ninyo kung ano yung totoong nangyari po. No? Siguro, simulan natin. Hindi, Pinalayas siya ba? ganito po yun. Prior to that, one time, Sunday, nagpaalam po yan. Kukunin daw niya yung pera sa munisipyo, yung sa bail yata niya dati na nangyari. Although alam na naman ng mga tao kung ano yung nangyari. Kukunin daw niya yung pera. So sabi kong ganun, Monday daw pupunta siya doon. So sabi ko, sige, pero wag ka naman magpapagabi na naman kasi walang kasama si mama. Dahil sila, may trabaho, pag parang umaga, tulog naman sila so walang mag-aasikaso kay mama. Pagdating ko ng gabi, wala siya. So nag-message ako sa kanya, hindi naman siya sumagot. Tinawagan ko siya, hindi naman siya sumasagot. So, come Monday morning, nung paalis na ako, nakita ko naglalakad siya dyan sa may street niya, dyan sa may ano. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit hindi ka umuwi? Sabi kong ganyan. Ang sinabi niya, ay yung pera, kukunin ko yun sa ano pa daw, sa 29, parang may binanggit siyang gano'n na date. Sabi ko, wala akong pakialam doon sa pera. Sino magbabantay kay mama? Sabi kong gano'n sa kanya. Umuwi ka na. Tapos, sabi niya, yung pera, basta yung pera, tungkol sa pera, sabi niya. Tinalikuran ko na siya, parang, ano ba naman yan? Ang concern ko, si mama, dahil walang magbabantay. Pagdating ko dito nung gabi, wala na siya, hindi na siya umuuwi. And then, all of a sudden, pinabarangay na. Pati ako na, halos hindi na ako nakikita po dito sa bahay dahil nga, alis ako na maaga, gabi na ako dumarating. Kasama ako sa pinabarangay. Nireklamo kayo sa barangay? Opo, 3. Opo, 3 kami. Anong reklamo niya? Ang dami pong mga reklamo eh. Sinasaktan daw, minamaltrato, hindi pinapakain, parang gano'n na. Nakakalungkot lang kasi. Dapat siya yung nag-aaruga sa amin eh, kasi siya yung panganay. Pero, hindi ganun po yung nangyayari. Which is okay lang, kahit naman ako eh. Sige, akuhin ko na lang yung responsibilidad. Parang ganun, pero sana naman, wag naman umabot na mag-aaway-away ang mga kapatid kasi never pong nag-away-away ang mga magkakapatid. Kahit po yung mga nasa ibang bansa, never po kami nag-aaway-away. Siguro yung away lang po nung nakita ko nung nandyan yung asawa niya, yun, parang yun yung away nilang dalawa. Pero yung kami magkakapatid, wala po kaming away na magkakapatid. Naaawa nga ako pag pinapagalitan ni Papa yan nun eh. Mabait siya eh. Mabait siyang tao. Wag lang yung masusulsulan. Naaawa din naman ako kapag pinapagalitan ni Papa. Eh, syempre, tatay namin yun. Hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit pinapagalitan. Siguro dahil nga, hindi siya marunong mag-manage ng kanyang. Tapos inom ng inom gabi-gabi. Parang ganun. Siguro dahil doon. Kasi yun ang kanyang reklamo sa amin. Hindi ko, wala po. Daw ng nanay nyo, siya tinalian, at sa harap ng nanay ko. binubugbog siya. Binubugbog, ganito lang po yun. Yun ang kanyang mga reklamo eh. Kasi nagkaroon po ng first hearing dati. Yung may nangyaring baranggayan na naman po noon. Yung unang baranggayan. So, natapos yun. Tapos kasi siguro natapos dahil anong tinanong, bakit siya nagpabarangay? Wala daw. Dahil wala daw siyang pera. Di natapos yung ano na yun. So, ang agreement is, wala nang pansinan, parang hangin na lang, para wala nang issue. O, tapos sabi kong ganun, since kiniklaim mo na sinasaktan ka, ganito ang gagawin natin. Pag sinaktan ka ngayon, pagdating ko ng gabi, sabihin mo sa akin ha. Sabi ko sa kanya, malinaw. Kada dumarating naman ako, wala. At saka pwede naman siyang pumunta ng barangay kung gusto niya kasi 24 hours yata yun 24/7 naman yun. At pag dumarating naman ako ng gabi, lalabas siya. Lalabas lang ako. Di pinapayagan ko, nandito na naman ako. Ako na yung kay mama, parang ganyan. So, wala naman siyang binabanggit. And then all of a sudden, nung nandun na kami sa barangay, sinabi niya na, nung July 9, parang gano'n, ay, ang tagal na. Sabi ko, ano ba yan? Ang tagal-tagal na yan, ba't hindi mo sinasabi? Which is, usapan natin, magsabi ka, pag totoong may nangyayari. So, paano ako maniniwala ngayon?
Matagal na yun. So, kinausap nyo rin, yung inyong manugang, yung asawa. Oo, opo, tinanong ko. Usap-usap kayo. Opo, tinanong ko, talaga bang sinasaktan mo? Parang, wala naman nangyari, hindi na nga pinapansin kasi after nung unang hindi na siya papansinin. Bawal na, parang ganun, hindi na papansinin. Pero Mary, ikaw, wala kang napansin na nasigawan ba ng mister mo, yung si Kuhol, o Hindi na, nagkaroon ba sila ng konfrontasyon dalawa? hindi po. Ang ano lang, ang concern na namin si mama. Minsan, pagka si mama makikita namin naglalakad mag-isa. Sabihan lang namin, si mama naglalakad mag-isa doon, baka mabata pa. Tapos pag sabi niya, ha, hindi na naririnig. Siyempre, lalakasan namin boses namin. Minsan ako na lang magsasalita kasi nagiging impression ng uncle ko dito sa asawa ko na sinisigawan siya. Kaya parang nami-misinterpret niya. Kaya sabi ko, ako na lang magsasalita, sabihin ko, ako na lang kasi pag siya nami-misinterpret siya. Kumbaga, Malakas ang boses. Malakas po kasi ang boses. Malakas. Nilalakasan ko rin boses ko na parang kala mo sumisigaw na rin. Pero syempre, ang concern namin si mama. Kasi ilang beses na muntik matumba si mama kasi mag-isa na lang lumabas ng kwarto. Syempre ako, inalagaan akong 2 bata. Nagtatrabaho, work from home, nagtatrabaho kami. Diyan kami lagi sa kwarto, nagtatrabaho. Syempre, hindi namin matututukan si mama din lagi. Kaya si Uncle Philip, siya yung nag-aalaga. Kapag ka umaga, ako yung nagluluto ng almusal namin ni mama. Pag tanghali, yun po yung yun ang pinag-usapan namin noon. Pag tanghali, siya yung magluluto para kay mama at saka pagkain niya. Tapos, pagdating ng gabi, sila naman yung nagluluto para sa lahat na. Kumbaga, ako sa umaga, para lang kay mama at saka sa akin. Kasi kaya naman ni Manong Philip magluto kung anong gusto niyang pagkain Lunch siya, silang dalawa na lang ni mama, hindi naman niya kailangan lutuan tong mga to dahil marunong din naman magluto. Gabi, sila naman. So, pagdating ko, ako na. Pagdating ng weekend na wala akong pasok, ako pa rin. Kasi syempre, parang the whole week siya na nga. Pero pag nandito ako naman. Yun naman ang responsibility ko. So never niyang na-contact si Kuhol ng husband mo? Hindi niya nahawakan o hindi niya nakapayan o ano? Walang gano'n? Hindi, wala. So anyway, benefit of the doubt, di ba? Kaya ako kinukuha yung panic nyo tungkol doon. Kasi may mga kapitbahay ko kayo na may mga mata at yun ang kinikwento nila sa amin. Meron yung gano'n nangyayari. So, wala talaga nangyayari gano'n? Wala. Malakas lang talaga yung boses kasi hindi naririnig. Oo. Pero sa period na yun, from October up to now, hindi mo kayo talaga nag-effort para Dali lang po kausapin si Kuhol? Ganito po. Di po ba nawala siya? Tumira siya sa kaibigan niya. Pinaalis din siya. Nito? Pinaalis din siya. For whatever reason, pinaalis siya. So, bumalik dito. Di okay na. So, ang usapan namin magkakapatid, gumawa tayo ng agreement na ganito, na mag-focus tayo kay mama. Kasi ang pinaka-concern namin sa last na days ni mama is pasayahin naman natin kasi hindi niya alam kung ano yung nangyayari po. Hindi niya alam na may gantong gulo kasi hindi na siya nakakarinig. At ayaw namin ipakita na may mga ganitong nangyayari. So yun yung nasa usapan namin, nasa agreement, may kasalatan na inano namin sa barangay na yun nga, kakasuhan nga niya to na sinabi niya na iuurong, wala nang kasong gagawin para maging peaceful na. Maging peaceful na. Yun nga yun. Okay na. And then all of a sudden na naman. Sabi niya ganun, nag-ano na ako, pumunta na ako sa ganyan. Sinabi ko na doon na hindi ko na itutuloy. Nasaan yung letter na nagpapatunay, letter of desistance, na nagpapatunay na hindi mo na itutuloy? Ay hindi, sinabi ko lang doon. Ito na naman, sabi kong ganun. Tapos may dumating na resolusyon, nasa korte na, iko-korte na. So sabi kong ganyan, ano to? Sabi ko sa kanyang ganyan, di ba pinag-usapan na natin na wala na, tapos na. Sabi kong ganyan. Hindi, sinabi ko na Sinabi ko na, ano nga ito? Hindi niya ma-explain. Sabi ko sa kanya, lagi ka na lang nagsisinungaling. Ever since, lagi ka na lang nagsisinungaling. Tapos sinabi ko sa kanya na,
Alam mo, kung lagi ka na lang nagsisinungaling, umalis ka na lang dito. Nasabi ko yon. Pero, hindi sumisigaw. Yung ganun, na parang umalis ka na lang dito. Eh, pwede naman siyang hindi umalis eh. Umalis. Oo, Umalis nagulat na na lang ako. May dala ng ano. So, ibig sabihin, it only proves na inaamin mo ang sinungaling ka. Yung umalis na siya. Umalis siya dun. Yun yung simula. Opo, yun na po yung simula. Hindi na kayo nag-usap after niyan. Hindi na po. Yun na po. Tapos yun na nga, sa barangay na. Pero kayo ho, willing ho kayo na makipagbati kay Kohol. Wala namang problema. Willing yung siyang tanggapin Oo. ulit dito sa bahay na. Wala pong problema. Kapatid ko yan. Alam niyo po yun. Wala lang dapat makikialam. Yun lang yung ayoko kasi yung ayaw namin. Kasi parang may sumusulsul sa kanya, may nakikialam, may nagko-coach. May sasabi kung anong dapat niyang sabihin. Kasi yung tungkol doon sa kaso, wala naman siyang alam when it comes to do eh. Paano nangyari yun? Bakit biglang nagkaroon ng ganyang kaso? Anong alam mo? Which is inaayos na nga. Inaayos na nga po namin nun. Which is maayos na sana. Ay, tinuloy pa rin. Na nakapirma yung kaibigan. Basta ang condition nyo, i-atras niya na yung demanda niya. Tama? Para Opo, para wala nang issue. Samaan ng loob, wala nang issue. Opo, ganun. wala pong issue. At tatanggapin nyo siya rito ng buo. Opo, yun nga pong pinaalis nga siya dun sa kaibigan. Nung bumalik dito, tinanggap naman namin eh. Kaya nga nagkaroon ng agreement eh. Bakit naman namin di tatanggapin? Kapatid namin yan. May copy pa kami agreement. Oo. Diba? Kapatid Kaya po lang, namin. Ang ano nga is yung kanyang concern, no? Na pagbalik niya rito, baka saktan siya ulit. Ay, hindi. Hindi nga po siya Hindi nga po siya sinasaktan. tinasaktan eh. So, kailangan malinawan natin yung Opo. punto na yun, no? Mm. Gusto ko nga magkaharap-harap kayo rito para pag-usapan Meron na pang natin yung, to. kasi may tendency siya na kung, since hindi siya masyadong nakakarinig, pag may term ka na negative, inaano niya kagad kasi sa sarili niya. Diba? Maganda magkaharap-harap sila, no? Para pag-usap-usap. Opo, mas maganda po yung kausap namin okay siya. lang ba? Dali namin siya rito? Siya lang po. Siya lang. Siya lang po na walang Yeah, makikialam. kami dalawa lang. Mm. Makakausap niyo. Okay lang ba yun? Opo, Okay lang. wala naman pong problema. Mm-mm. Susuin muna namin si ano. Punta natin. O, tala na. Diyan lang muna kayo. Ang bahay ni Kohol ay nandito lang sa tabi ng bahay nila. Ito yung kwarto na ating nirentahan. Susunduin natin siya ngayon para makapag-usap-usap na yung pamilya at maayos na natin to sa lalong madaling panahon. Si Carol, kinakausap namin. Sinusubukan ko ayusin yung problema niyong dalawa. Opo. Kung pwedeng magkabati na kayo. Okay ba sa iyo yun? Opo. Ha? Opo. Willing ka na makipagbati kay Carol? Opo. Matagal na po. Matagal na. O, halika, punta tayo ron. Ha? Para makapag-usap kayo. Punta muna kami ron doon, ha? Sige. Gusto ka naman niya makausap din. Para makausap na kayo, sabihan na kayo ng mga dapat niyong ayusin sa pamilya niyo. Makita mo na rin yung nanay mo. Ito na. Ito na kapatid mo. Sana ang buhay mo. O, mag-usap kayong dalawa. Ano pong pag-uusapan natin? Kung paano nyo maayos ang inyong mga tampuhan. Ha? Buka dyan, Philip. O, yan na, Philip. Kohol, dito na si Opo, Carol. si Carol po. O, willing ka ba na, mag-ayos na kayong dalawa para hindi na kayo nag-aaway? Okay po. Ha? Opo. O, Carol, ano gusto mo sabihin kay Philip? Ang gusto ko lang sabihin, Manong Philip, parati kong sinasabi sa'yo, makinig ka naman sa amin. Huwag kang makikinig sa iba. Kami yung mga kapatid mo eh. Hindi naman aabot kasi ng ganito kung nakinig ka. Di ba? Ewan ko kung anong finifeed sa'yo. Yun yung nakakasama ng loob kung ano yung finifeed sa'yo eh. Which is nag-usap-usap na tayo, pero hindi ka pa rin nakinig. Madalas naman ako sinasaktan ng Ayan na. Oo. Nasaktan na naman. Hindi, ba, Kasi- di ba? Hindi. Sige po. Tinatanggi kasi ho nila, Mang Kohol, na sinasaktan kayo. Paano pala nakit ba ginagawa sa'yo?
Opo. Paano ka sinasaktan? Minsan, hinahagas nga ako. Nahagis. Grabe naman. Hagis. Minsan, pinapalo ko dito. Ala. Sa ulo. Minsan, ano, Sige. Ano yung usapan natin noon? Di ba ang usapan, pag may ganyang nangyayari, sasabihin mo sa akin pagdating ko galing ng opisina. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? lagi mong kinakampen no, siya. Paano mo naman napoprove na lagi akong Kinakampihan mo kumakampi? Manugang mo. Bakit ko kakampihan ang mali kung may mali? Kung totoo ba yung sinasabi mo? Tapos, Di ba? At yun din ang sinabi ni Ferdinand sa atin noon, sa'yo, na kapag may ganyan nangyayari, sabihin kagad sa akin. Okay, ngayon nga, sinasabi niya na may ganun nangyari. Paano natin marareport? Hindi po, paano mapoprove kung totoo? Which is wala naman ako dito, ang tagal-tagal na po nun. Yun yung ano doon sana right there and then, sinabi na niya para ma-prove natin or na totoo nga yung nangyayari. Wala, pinaabot ng ilang taon, ilang buwan, parang ganyan, parang inipon. So para hindi na mangyari yun, paano mo babantayan yung sitwasyon na hindi maapektuhan na naman si Kuhol? Yun nga, yung kwarto ko, yung pinto, giniba. Sinira. Kaya So, yan ang Ganun nga ang sitwasyon ngayon, no? So meron kayong demandahan sa korte. I-atras ko na po. Okay. Oo, yan. I-atras na Kasi, yung reklamo. Paano ang plano? Sa March 26. basta make it sure lang talaga na hindi mangyayari yung sinasabi mo noon na hindi mo tinuloy pero tumuloy pa rin. Alam mo yun kasi maayos na Maayos na dapat nun Pero hindi ka ba nangangamba na kung babalik ka dito, sasaktan ka ulit? Wala kang ganong iniisip? Sana nga hindi na. Hindi na. Kaya ba natin i-assure yun yung sinasabi niya? Wala naman po problema doon. Wala naman Alam po mo, Oo Jesus, naman. kanila. Wala naman kasi. Dapat kasi sinasabi kagad. Yun yung doon. Basta lagi kong sinasabi sa kanya, namin, pag may nangyaring ganyan, sabihin para ma-confirm natin kung totoo. Para maayos kagad. Yun lang naman ang Yun lang naman ang sinasabi parati namin. Wala naman siyang sinasabi. So, paano? Kailangan magsabi ka. Parang masyado naman nagiging na kami. Parang, yun nga, yung kiniklaim niya na kasi kumakampi ako. Kiniklaim mo na naman. Paano mo na assure na kakampi ako sa kanya? Yun, Manong Philip. Kasi wala ka nakikitang gano'n. Wala naman po. Wala naman. Wala ba siya nakikita? Pag wala na siya, doon ako sinasaktan. Pag wala. Pag gusto niya akong saktan. Magiging kampante ka ba? Natitira ka dito ulit? Opo. Hindi ka ba nangangamba na mayroong gano'n na nangyayari? Hindi na po. Hindi. Hindi na po. Okay, So, anong gagawin tumira mo? ka kasama ni Jay dito sa bahay na to? Kasi sana kung hindi ako saktan. Basta hindi ka sasaktan. At anong gagawin mo kapag may nangyaring ganyan ulit? Anong gagawin mo? Pag sinaktan ka ulit, Kasi nasabi mo, Kung kiniklaim totoo mo, man yan, kung totoo nasinaktan ba, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? kanino ka lalapit? Kanino ka magsusumbong? Saan ka magsusumbong pag ganyan? Pag nangyari yan? Wala po. Wala. Wala. Hindi pwedeng wala. Hindi pwede. Sasabihin ko na lang sa kanya na O yun. Sabihin mo sa kanya, Sabihin mo sabihin mo sa sa akin. amin. Oo. Sabihin mo sa amin kapag may nangyaring ganyan, Ganun ang gagawin mo. kapag nangyayari ganyan, Hindi yung paabutin mo ng ilang buwan, ilang O kaya kung sino man mga tao diyan na hindi naman sinasabi din sa amin. Para maayos kagad. Ganun lang yun, Manong mangyayari Philip. ngayon, pagkatapos itong pag-uusap na ito, di magkaayos na kayong dalawa, nag-uusap na kayo ulit, pwede na siyang bumalik mo na dito, pabalik-balik siya sa nanay niyo. Pwede naman po. Anytime. Mhm. Hindi ka na kailangan magpaalam o pwede ka lang pumasok dito para bisitahin yung nanay mo. Opo. Basta gising si Mama, ha, Manong Philip, huwag mong gigisingin.
Basta gising si mama, wag mong gigisingin. Basta pwede ka nang tumambay-tambay dito sa bahay na to. Paggal si mama. Pag tulog daw, Wag mong gigisingin si Pagisingin, mama pag natutulog. natutulog. pag-gising lang, pwede mo Mm. kausapin. Pero pwede ka na pumasok dito sa bahay na to. Hindi ka na nila pagbabawalan. Okay? Yung kang Ha? yung kang Ay, papalitan. dadali natin. Dali mo Opo. lahat. Lipat mo dito lahat ng gamit mo. Walang problema. Dali mo yung refrigerator mo, yung kama mo, yung lutuan mo, yung rice cooker mo. Dali mo dito lahat. Pero, ganito ang gawin natin. Huwag ka munang lumipat agad. Bigyan mo na natin ng mga 1 buwan. Ha? Huwag mo na. Dito ka muna for 1 month. Doon ka daw muna. Doon muna ako. Doon ka muna for 1 month. Unti-untiin natin para hindi nabibigla. No? So, doon ka muna, tapos balik-balik ka lang dito. After mga 1 month, pwede ka na ulit bumalik, no? Carol, pwede na siyang lumipat dito ulit. Wala no? namang problema. Mag-uusap pa kami ng mga kapatid ko. O, yan. Mag-uusap-usap yung mga Oo. kapatid. Eh, yung mga kapatid ko kakausapin para magkaayos-ayos na kayo. Naaawa din ako sa kanya kasi may mga nakikialam. Nakakaawa. Ayoko naman may makikialam sa kanya. Umuli ako ng ulam. Hindi kayo nag-aaway-aaway. Wala. Never kami nag-away magkakapatid. Tanungin nyo dito. Di ba? Para hindi na nagkakatampuhan. Pagsabihan na kung ano mga dapat sabihin. Pag may nangyayaring hindi maganda, sabihin agad. At naririto kami para pakinggan yan. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda, sa abot ng ating mga kaya, resolvahin mo natin. Para hindi na po lumala. Kasi nanghihinayan din po kayo sa inyong mga magkakapatid eh. Magkakapatid ho kayo, hindi ho kayo dapat nag-aaway-aaway. Opo. Ang buhay natin sa mundo, maikli lang. Tignan mo si nanay, ilang taon na lang siguro yan. Hopefully, tumagal pa. Ilang taon na lang yung makakasama. So, dapat mangibabaw yung respetuhan at pag-iibigan. Yun nga po peace within Peace. within the house. Anong pakiramdam mo? Salamat po. Ha? Salamat po. Anong pakiramdam mo ngayon? Okay po, okay. Ha? Okay. Masaya ka ba? Opo. Salamat sa Diyos nga. Anong gusto mo sabihin kay Carol? May gusto ka ba sabihin sa kanya? Lagi akong nagdadasal na maayos na lahat ang problema. Hopefully, ito na nga yung sagot sa mga dasal mo. Pati kami, nagdadasal din magkakapatid. Isa lang ang gusto namin, maging maayos. Dahil wala po talagang ganito na nangyayari. First time sa buhay namin, kung kailan nawala pa si Papa. So, anong pakiramdam mo? Ayan, andyan na nga sa harap mo si... Siyempre po, makukumpleto na naman, kaya lang, siguraduhin lang niya na sumunod talaga. Huwag siya makikinig. Huwag makikinig sa mga... Saka pag Yun may lang nangyari eh. hindi maganda, sabihin agad sa'yo. Opo. Yun ang usapan natin, ha? Opo. Sabihin mo agad kay Carol pag may problema ka. Kahit anong problema mo, sabihin mo sa kanya. Nandiyan ba yung asawa mo? Andun po. Pwede mo ba tawagin? Okay. Para magkaayos silang dalawa. Kung wala sa dalawang bata. Di ba si Jay? Carol? Jay? Ayan po. Ano ka? Sige, Sige upo po. na sige na. Sige po. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Okay. Okay. Sige, Jay. Ang kinikwento kasi ni Philip, sinasaktan mo raw siya. Ano ba? Totoo ba yun o hindi? Hindi po, wala naman po nanganakit po dito. At saka naging kagawad naman po siya, so we should know better na pag meron pong mga reklamo pong ganyan, dapat agad-agad magpapamedical leave po kayo. Kung po talagang may nangyayari po. Dahil nga wala silang mapropose na medical leave, wala naman po kasi talaga nangyayari. Ito gano'n. Anong pakiramdam mo na babalik ulit siya rito sa bahay mo?
Ilang beses naman po siya bumalik, hindi po ako nakikialam talaga sa family matters po. Kaya kung ano po yung decision ng family, papabalikin, hindi ko naman po talaga pinapansin. Ang ano ko lang po talaga, nakaka-trauma lang po yun, nagkaroon po ako ng kaso, wala naman po ako ginagawa. Anong gusto mo sabihin kay, kay Jay? Sana, hindi na niya ako sasaktan na kagaya ng ginagawa niya sa dati ginagawa niya. Kumisan, kung gusto niya akong sasaktan ng sisipet. Kaya babutukan gano'n. O kaya yung dito pa ako papaluin gano'n. Sana hindi na maulit yun. So moving forward tayo, Jay. Huwag na natin masyadong pag-usapan yung detalye nung nakaraan na kaso. Ano lang ang masasabi mo kay Cole? Sana, kung sino talaga yung pamilya mo, kung sino yung kadugo mo na hindi ka talaga iniwanan sa ere at hindi ka ginagamit, mapa-artista ka man o nung hindi, sana dun ka kumampi. Hindi yung nakikinig ka dahil lang magkakapera sila yung makikinabang sa'yo. Sana naman huwag tayong maging uto-uto. Kasi, tayo mo ano nangyayari, nasisira na lahat. Okay na ba? Okay na po. Ayan, magkamay kayong dalawa. Ayan. Moving forward na tayo. Wala na mangyayaring kung ano man yung away-away, Pero na rin po kami sa agreement, sumunod po ako. Sumunod ka lang? Tapos may nangyayari pa rin pong ganyan. Pero sa akin na lang po, pinapasa Diyos ko na lang po kung ano pong nangyayari. Kung masyado na po maraming iyak at luha, ginagawa. Saka at the end of the day, pamilya sila di ba? Magkakapatid sila Diba? Yun naman ang dapat nating respeto, Kailangan natin makisama sa pamilya nito. Yung demanda ko, i-atras ko na. Parang walang maano. Wala nang gulo. Yun lang. Gusto mo sabihin sa mama? Basta na si mama ko. Lab na lab ako ni mama. At love na love rin si mama. Diba? Gusto mo na siya makita? Ba? Gusto mo na makita mama mo? Pinagdadasal ko na sana makita ko si mama. At natupad na nga ang pangarap ni Philip na muling masilayan ang kanyang ina. Nakangiti siya, Nakasmile, Hello po. Hindi matatawaran ang saya na nadarama ngayon nina Philip at ni Carol dahil matapos ang ilang buwan, huli na naman silang nabuo bilang isang pamilya. Ako ng tulong para doon sa pamangkin ko na kailangan po operahan. Tapos, napansin po na mamahiisan. Tapos po, dinalaw niya po kami sa National Children's po. Pinuntahan mo talaga? Sinurprise ko. Po. Kasama po si Mandy. Kasama ko si Gabi Mandy. po yun. Oo. Kasama ko daughter ko. Bakit mo naisip na puntahan si Madjo at yung kanyang Hindi naman sa, ay, check ko nga kung totoo. Pwede ko naman pa-check sa ibang tao eh. So, kumbaga parang sa pag-message niya, napansin ko, ay, totoo to. Sinabi niya kung nasan sila, nagsisend siya ng picture. Sabi ko, surprise na lang natin. Sabi ko nga kay ate, surprise natin. Kasama ka nun, di ba? Tapos, doon ko na lang, bigay ko na lang straight yung tulong. Para at least, mismo, makita ko rin yung bata. Po yung
pagtulong ni Ma'am. Kasi hanggang ngayon po tumutulong. Punta po si Ma'am Hazel. Yun na. Karoon na sunog. Grabe ka. Nagpadala po na ayuda sa barangay po namin. Sa Caloocan. Ang healthy. Kasama po yung Team Super Click.